Ito ang most awaited anime of 2026, Jujutsu Kaisen Season 3, Episode 1 hanggang Episode 2. Diretso na tayo sa kwento. Habang maingat na nakikinig si Itadori sa paligid, biglang may cursed spirit na sumubok hulihin siya kaya agad siyang tumalon sa kabilang gusali. Ngunit mas marami pang curse ang naghihintay sa kanya roon. At bago pa siya makatakas, hinablot siya ng napakalaking curse at ibinato siya sa kabilang gusali. Pero sa mismong sandaling yun, dumating si Yuta, pinatay ang curse, at agad siyang umatake kay Itadori gamit ang kanyang espada, ngunit nagulat siya nang mapigilan ni Itadori ang kanyang atake. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan makikita ang bahay ng Zenin clan. At dumating si Naoya Zenin para bisitahin ang clan head na si Naobito Zenin. Doon, malinaw ang pagiging mapangmata ni Naoya habang binabanggit niya ang tungkol kina Maki at Mai. Ipinapakita ang bulok na paniniwala ng Zenin clan, at walang pag-aalinlangang sinabi ni Naoya na siya ang magiging susunod na head ng clan dahil useless ang lahat ng iba. Maya-maya, dumating ang abogado ni Naobito at ibinalita na patay na si Naobito dahil sa matinding sugat na tinamo niya matapos sunugin ni Jago, at sinimulan niyang basahin ang huling habilin kung saan itinalaga si Naoya bilang ika-27 head ng Zenin clan, ngunit may kondisyon, kapag namatay o nawala ng kapangyarihan si Gojo Satoru, tutuparin ang pangako kay Toji Fushiguro at si Megumi Fushiguro ang magiging bagong head ng Zenin clan at magmamana ng lahat ng assets. Lubos na nagulat si Naoya at agad niyang tinanong kung nasaan si Megumi. At nang malaman niyang hinahanap nito si Itadori na vessel ni Sukuna, nagpasya siyang patayin si Itadori para makarating kay Megumi at alisin ang lahat ng hadlang sa kanyang pagiging clan head. Samantala, inaalala ni Itadori ang mga nangyari sa Shibuya incident nang biglang lumapit si Choso at tinanong ang kalagayan niya. At kahit sinasabi ni Itadori na maayos siya, ramdam pa rin niya ang sakit ng tinamaan ng Black Flash at ang patuloy na paglakas ni Sukuna sa loob niya. Ngunit ramdam ni Itadori ang bigat ng kasalanan sa dami ng taong napatay niya. Muling umatake ang mga cursed spirit kaya hinatak ni Itadori ang atensyon ng mga ito at isa-isa niya silang dinurog gamit ang suntok at sipa hanggang sa pumasok siya sa isang underpass kung saan naghihintay si Chuso, at sa isang iglap ginamit nito ang piercing blood technique para lipunin ang mga curse habang tinatapos ni Itadori ang mga natira. Habang pinagmamasdan siya ni Chuso, napansin niyang mas kalmado at mas kontrolado na ngayon si Itadori. Biglang dumating si Naoya Zenin at hinanap si Megumi. At nang hindi niya makita ito, sinabi niya kay Itadori na may death sentence na siya dahil wala na si Gojo para protektahan siya, at handa siyang sirain ang katawan ni Itadori para mailabas si Megumi. Sa isang iglap, umatake si Naoya at sinuntok si Itadori, sumugod si Choso para tumulong ngunit hindi siya makasabay sa sobrang bilis ng curse technique ni Naoya, kaya naghagis si Itadori ng bato para mailigtas si Choso. At doon napansin niyang may kakaiba sa lakas ni Naoya na may kinalaman sa kanyang cursed energy. Bago pa matapos ang laban, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang napakalakas na cursed energy na para kay Itadori ay kahawig ng kay Gojo pero hindi eksakto, at sa isang malakas na pagbagsak mula sa itaas, winasak ni Yuta Okoso ang pader sa kanyang paglapag, at agad na naunawaan ni Choso na naparito si Yuta para patayin si Itadori. Habang naalala naman ni Itadori na si Yuta ang second-year student na binanggit ni Megumi at isa sa pinakamalalakas na sorcerer sa Jujutsu High. Si Yuta ay isang special grade sorcerer. Kaya tinanong niya si Naoya kung sino talaga ito. Sinagot naman siya ni Naoya na pinsan siya ni Maki Zenin at pareho lang sila ng pakay, patayin si Itadori Yuji. Kaya hindi siya haarang sa gagawin ni Yuta. Agad namang sinabi ni Choso kay Itadori na kailangan na niyang tumakas dahil sobrang bilis ni Naoya at imposibleng makatakas sila pareho, kaya siya na ang baalang hamarang dito. Tinanong pa ni Itadori kung magiging okay lang ba siya, pero sinabi ni Choso na huwag na siyang mag-alala dahil si Itadori ang tunay na target. At ang kailangan lang niyang gawin ay makaligtas kay Yuta, dahil kung lalaban siya rito, siguradong mamamatay siya, lalo na't ang presensya nito ay parang kay Gojo. Iminungkahi ni Naoya kay Yuta na maaari niyang patayin si Itadori, pero kailangan muna nilang itago yun sa higher-ups dahil gusto niya munang gamitin si Itadori bilang pain, at pumayag naman si Yuta sa plano habang si Naoya ang bahala kay Choso. Bago tumakas si Itadori, sinabi ni Choso na magkita sila ulit sa parehong lugar kinabukasan, sa kanya inatake si Yuta gamit ang piercing blood, dahilan para si Yuta na mismo ang humabol kay Itadori.
Habang hinahabol siya, napagtanto ni Naoya na sobrang bilis talaga ni Itadori at kahit gusto na sana niya itong durugin agad, hindi niya ito maabutin, kaya humarap na lang siya kay Choso. Minamaliit niya ang blood manipulation technique, sinasabi na bukod sa piercing blood ay hindi naman ito ganoon kapanganib. Samantala, hinarang ni Itadori ang espada ni Yuta, dahilan para mapansin ni Yuta na ang galaw niya ay kahawig ni Maki, kaya mas naging agresibo ang kanyang mga atake. Pinakawalan ni Yuta ang napakalakas na cursed energy na sumire sa gusali at tumalsik si Itadori palabas. Sinabi ni Yuta na huwag magulat, kahit hindi siya mukhang power type, napakalakas niya, at doon naisip ni Itadori na kahit kulang si Yuta sa purong pisikal na lakas, binabawi niya yun sa pamamagitan ng napakalaking cursed energy na ginagamit niya para i-boost ang sarili, pero kakaiba ang level nito kumpara sa iba. Sinabi pa ni Yuta na kahit mas marami siyang cursed energy kaysa kay Gojo Satoru, may 6 eye si Gojo kaya halos zero ang energy loss nito, samantalang siya ay napapagod, kaya pagdating sa performance, number 1 pa rin si Gojo. Pagkatapos ng usapan, sineryoso na ni Yuta ang laban, at hirap na hirap si Itadori basahin ang mga galaw niya, dahilan para maalala niya ang sinabi ni Todo na habang mas magaling ang isang sorcerer, mas mahirap basahin ang daloy ng cursed energy nito. Naalala rin niya na ang first-rate sorcerers ay kayang kontrolin ng cursed energy hanggang sa huling sandali ng atake. Naalala ni Itadori ang mga huling salita ni Nanami, na kailangan niyang pasanin ang lahat, kaya sinabi niyang hindi pa siya pwedeng mamatay, pero inatake pa rin siya ni Yuta. Habang umiiwas, kumuha si Itadori ng kutsilyo mula sa isang sasakyan at ginamit ito. Pinilit ni Itadori lagyan ng cursed energy ang kutsilyo para pigilan ang katana ni Yuta, pero kulang ang kontrol niya, kaya sinipa siya ni Yuta at sa isang malakas na slash ay parehong naputol ang kutsilyo at nasugatan si Itadori, subalit sa huling sandali, sinipa ni Itadori ang katana at nabasag din ito. Doon napagtanto ni Yuta na tunay ngang estudyante siya ni Gojo at hindi magiging madaling talunin. Lumapit si Itadori para lumaban ng suntukan dahil pareho na silang walang armas at inisip niyang may tsansa na siya, pero biglang lumitaw si Rika, hinawakan siya ng mahigpit, at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Yuta na naglalaro lang sila, pero gulat na gulat si Itadori, hindi niya alam kung Shikigami ba ito, saan ito galing, at kung paano siya hindi makagalaw sa sobrang lakas nito. Inutusan ni Yuta si Rika na hawakan si Itadori, at sa isang iglap, tinusok niya ng espada ang dibdib nito. Diretso sa puso, at sa sandaling yun, naramdaman din ni Sukuna ang nangyari. Sa kabilang banda, patuloy na binubugbog ni Naoya si Choso, at wala itong magawa dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang curse technique ni Naoya, at ayaw rin itong ipaliwanag. Galit na galit si Naoya at tinawag siyang makulit, habang iniisip kung bakit ganoon na lang ang tibay at katigasan ng kalaban niya. Ang gusto niyang malaman ay kung ano talaga ang curse technique ni Choso at kung bakit siya ganoon katigas ang ulo. Dahil dito, ginamit ni Choso ang flowing red scale, ina-adjust ang lakas ng kanyang mga mata para masundan ang mga galaw ni Naoya, ngunit sa isang iglap ay bigla na lang nawala si Naoya sa harapan niya. Naramdaman ni Choso ang paparating na atake at nakaiwas. Pero agad din itong napansin ni Naoya, kaya gumamit siya ng kutsilyo at malalim na sinugatan si Choso. Napagtanto ni Naoya na ginagamit ni Choso ang flowing red scale para palakasin ang eye muscles nito at masundan ang kanyang bilis, pero para sa kanya, wala rin itong silbi dahil pinaghandaan na niya yun. Nang tanungin siya ni Choso kung galit ba siya sa sarili niyang mga kapatid. Diretsahang inamin ni Naoya na kinamumuhian niya sila dahil mas mahina ang mga ito kaysa sa kanya, at para sa kanya, wala silang halaga kung mabuhay man o mamatay. Sinabi naman ni Choso na tila ang lakas ni Naoya ay nagmula mismo sa kahinaan ng kanyang mga kapatid, bagay na hindi matanggap ni Naoya. Napansin ni Naoya na bumubuhos ang dugo ni Choso sa lupa, kaya umatras siya, ngunit biglang nagsimulang gumalaw ang dugong iyon at hinabol siya. Umatake ang dugo ni Choso kay Naoya, at kahit iniiwasan ito ni Naoya gamit ang kanyang curse technique, biglang tumahimik ang paligid at ang dugong tumalsik sa kanyang damit ay nagsimulang tumigas. Sinamantala ito ni Choso at agad siyang umatake gamit ang piercing blood. Ngunit sa huling sandali ay inactivate ni Naoya ang kanyang curse technique, habang papalapit si Naoya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad umaatake si Choso, na siyang tumama at nakasugat kay Naoya.
Humingi ng paumanhin si Choso at sinabing hindi niya kailanman maiintindihan kung paano nagagawang kamuhian ng isang tao ang sarili niyang mga kapatid. Saka siya muling umatake, ngunit biglang dumating si Yuta Okoso, sinuntok si Choso at ibinato palayo, dala-dala ang tila walang buhay na katawan ni Itadori Yuji. Biglang umubo ng dugo si Naoya at napagtanto niyang nalasan siya. Hindi niya inakalang kaya ring gawin yun ng blood manipulation, pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong dugo. Dahil dito, tinanong ni Yuta si Naoya kung kaya ba niyang gamutin ang sarili gamit ang reverse curse technique. Kapalit ng isang kondisyon, si Naoya mismo ang magsasabi sa higher-ups na patay na si Itadori. Samantala, sa isipan ni Itadori, nakita niya ang kanyang ama na si Jin, habang pinipigilan naman ng kanyang lolo si Jin na lumapit sa ina ni Itadori dahil matagal na raw itong patay. Ngunit pinakiusapan ni Jin na huwag sabihin ang ganoong bagay dahil nananatili ang mga alaala sa isipan ng bata, at sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ina ni Itadori, may marka sa ulo na kapareho ng kay Geto, at dito unti-unting nagsisimulang mabunyag ang mas madilim na katotohanan sa pinagmulan ni Itadori. Nagkamalay si Itadori, at sobrang natuwa si Yuta nang makita yun, pero si Itadori mismo ay litong-lito pa rin sa nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Yuta na noong Setyembre, dumalaw sa kanya si Gojo Satoru at hiniling na bantayan niya si Itadori. Ipinakita sa alaala ang usapan nila ni Gojo. Sinabi ni Gojo na kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto niyang si Yuta ang mag-alaga sa mga first year at second year, at pagdating naman kay Hakari, sigurado raw siyang kakayanin nito ang sarili niya. Nagulat si Yuta at sinabing hindi niya kailanman maisip na may masamang mangyayari kay Gojo. Pero sinabi ni Gojo na kailangan talagang bantayan ni Yuta si Itadori, dahil tulad niya noon, sinubukan ding patayin si Itadori ng palihim. Kaya mas mapapanatag daw siya kung si Yuta ang mag-aalaga rito. Dahil sa mga salitang yun ni Gojo, napilitan si Yuta na magkunwari, dahil kung hindi niya ginawa yon, may ibang ipapadala ang higher-ups para patayin si Itadori o tuluyan nilang itago ang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi rin naman daw tanga ang mga yon. Kaya para maging opisyal na executioner ni Itadori, napilitan si Yuta na pumasok sa isang binding vow kasama sila, isang kasunduang papatayin niya si Itadori. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinatay, kaya humihingi siya ng tawad. Nagtanong si Itadori kung ganoon pala ang nangyari, bakit buhay pa rin siya ngayon. Ipinaliwanag ni Yuta na lahat yon ay dahil sa reverse curse technique niya. Sa mismong sandaling pinahinto niya ang puso ni Itadori, agad din niya itong sinimulang pagalingin gamit ang teknik na yon. Sinabi rin ni Yuta na pangalawang beses na itong namatay si Itadori sa mata ng lahat, pero sa sitwasyong yun, wala na talaga siyang ibang choice. Tinanong ni Itadori kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Yuta na napakahalaga ni Itadori sa mga taong mahalaga sa kanya, kaya kailangan niya itong gawin. Dagdag pa niya, minsan din daw siyang nagkaroon ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin at pakiramdam niya ay ipinilit lang yun sa kanya. Pero kasalanan pa rin niya ang lahat. Samantalang ang kapangyarihan ni Itadori ay hindi naman talaga kanya, kaya hindi dapat siya sisihin sa lahat ng nangyayari. Hindi pumayag si Itadori sa sinabi niya at iginiit na wala namang pinagkaiba kung kasalanan niya o hindi, dahil ang katotohanan ay maraming tao ang namatay dahil sa kanya. Biglang dumating si Fushiguro Megumi at sinabi kay Itadori na kailangan na nilang bumalik sa Jujutsu High, dahil sa oras na yon, pinakamahina ang barrier ng paaralan. Kaya walang makakapansin na naroon siya. Tumanggi si Itadori at sinabing hindi niya kayang magpanggap na parang walang nangyari, dahil may mga taong namatay dahil sa kanya. Sinabi naman sa kanya na hindi lahat ay kasalanan niya at hindi niya kailangang akuin ang lahat mag-isa. Hindi sila mga bayani na lumalaban para sa hustisya, sila ay mga Jujutsu sorcerer. Dahil dito, hindi rin kami madaling husgahan ng kahit sino, kaya kailangan naming patunayan ng paulit-ulit ang halaga ng aming pag-iral. At higit sa lahat, wala rin kaming oras para mag-focus sa sarili namin, dahil marami pa kaming kailangang iligtas na tao. Sigurado akong yun din ang gusto mong gawin, kaya una sa lahat, tulungan mo akong iligtas sila. Kaya Itadori, nakikiusap ako sa iyo, kailangan ko ang lakas mo. Dahil dito, nagdesisyon si Itadori na tutulong siya kay Fushiguro hanggang dulo. Ipinaliwanag ni Itadori na may plano si Yuta tungkol kay Sukuna at kay Fushiguro. At nagawa ni Sukuna na kontrolin ang katawan niya noon sa Shibuya dahil pinakain sa kanya ang 10 daliri ng sabay-sabay.
Sa ngayon, 15 daliri na ni Sukuna ang nasa loob niya. Kaya kahit kainin pa niya ang natitirang 5 daliri ng sabay, naniniwala siyang hindi pa rin magagawa ni Sukuna na agawin ang kanyang katawan. Pero kung sakaling mangyari yun, nakikiusap siya na patayin siya agad, at buo ang paniniwala niyang kaya nila itong gawin. Pumayag si Yuta, at tinanong naman ni Itadori si Fushiguro kung ano na ang susunod nilang gagawin. Una, kailangan nilang bumalik sa Jujutsu High at makipag-ugnayan kay Master Tengen para malaman kung paano bubuksan ang Prison Realm, at kung ano talaga ang plano ni Noritoshi Kamo. Ang Calling Game ay parang isang terrorist attack laban sa buong mundo ng Jujutsu, at kung gusto nilang kontrolin ang sitwasyon, kailangan nila ng mga sagot, at si Master Tengen lang ang makakapagbigay nito. Sinabi ni Itadori na baka may alam si Yuki tungkol dito, pero ipinaliwanag ni Fushiguro na nakausap na niya si Yuki at siya mismo ang nagbigay ng ideyang ito. Ayaw munang makipagkita ni Yuki sa higher-ups, kaya nagtatago siya sa Jujutsu High. Ang pinakamalaking problema nila ay ang mga concealing barrier ni Master Tengen, dahil may libu-libong pinto roon na palaging nag-shuffle, at iisa lang ang tamang pinto na papunta sa Tombs of the Star Corridor kung saan naninirahan si Master Tengen. Kapag nagkamali sila ng piniling pinto, hindi na nila kailanman mararating si Tengen. Tinanong ni Itadori si Fushiguro tungkol kay Nobara, at sa nakita niyang ekspresyon sa mukha nito. Agad na niyang naintindihan ang sagot. Biglang dumating si Choso at sinabi na may alam siyang paraan para makarating kay Master Tengen. Pumasok sila sa isang secret room sa loob ng Jujutsu High, kung saan naghihintay sina Maki at Yuki. Tuwang-tuwa si Yuta nang makita si Maki, pero napansin nilang puno ng paso at sugat ang katawan nito. Sinabi nila kung gaano kahimala na nakaligtas siya sa kamatayan, at lahat ng iyon ay dahil sa heavenly restriction, ang mismong lakas ng katawan ni Maki ang siyang nagligtas sa kanya. Tinanong ni Maki si Fushiguro tungkol sa concealing barrier ni Master Tengen, kaya pumasok si Choso para ipaliwanag ang lahat. Nagustuhan ni Yuki ang ideyang yon, habang nagtataka naman si Maki kung sino ba talaga ang lalaking ito. Dahil dito, nahanap ni Choso ang tamang pinto na papunta sa Tombs of the Star Corridor. Pagdating doon, bumungad sa kanila ang isang kagubatan kung saan matatagpuan ang Cursed Warehouse. Doon, napansin ni Itadori ang mga bakas ng dugo at nagtanong tungkol dito. Kaya ipinaliwanag ni Yuki na 12 taon na ang nakalipas mula noon, at iyon ang panahong nagsimulang magulo ang lahat. Pagdating nila sa main hall, wala silang nakitang kahit ano, kaya nagtanong si Itadori kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yuki na tila nire-reject sila ni Master Tengen. Dahil kapos na sa oras ang kapatid ni Fushiguro na si Sumiki, iminungkahi ni Yuta na bumalik na muna sila. Pero sa sandaling yon, biglang nagpakita si Master Tengen. Sinabi nito na ikinatuwa niyang makilala silang lahat, pero mukhang paalis na raw sila. At diyan nagtatapos ang episode na puno ng tensyon, revelasyon, at walang awang laban. Kung nag-enjoy ka sa recap na ito, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na episodes. I-comment mo rin ang thoughts mo, handa ka na ba sa Calling Game? Dahil mas lalong lalala ang laban sa mga susunod na kabanata. Kita-kits sa next video.